Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Bilang isang kabataan, mahirap talagang pansinin ang buhay ng pagiging ina. Sa murang edad, marami akong pinagdaanan dahil nabuntis ako ng maaga at tinakasan ng ama ng magiging anak ko. Umabot pa sa puntong gusto ko na siyang ipalaglag, pero nagising ako sa katotohanan at pinagsisihan ko ang desisyong ito. Umatras ako sa desisyon dahil nalaman kong hindi tao ang nalapitan ko para magpalaglag kundi isa palang aswang. Naganap ang lahat ng ito nang magbakasyon kami sa Capiz. Hayaan niyong ikwento ko ang kakaiba kong karanasan. Ako po si Alexa. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mabuti naman at nagpakita ka sa akin. After graduation, hindi ka na nagpakita. Ano ba nangyari sa'yo, Alexa? Hindi na tayo gumagala. Medyo naging busy lang ako. Busy? Busy siguro sa kakakain. Tingnan mo nga yung itsura mo, tumataba ka na. Ikaw pa naman ang pinaka-sexy sa barkada natin. Ang daming pagkain na dinadala ni Papa mula sa trabaho niya. Tapos, nasa bahay lang ako. Nasa bahay ka lang pala tapos busy ka pa? At bakit ka ba laging naka-jacket? Yung mga kaklase natin napapansin na rin yan. Wala naman. Gusto ko lang ng bagong looks. Anyway, kumusta ka na ba? At bigla ka yatang hindi nagparamdam. Nakikita pa ba kayo nila Jared? Wait lang, tama ba yung mga naririnig ko na hiwalay na raw kayo ni Jared? Ay, mga ilang buwan na rin. Talaga? At bakit naman daw? Ay nako, mahabang kwento. Ikwento mo na. Total nag-uusap na tayong dalawa eh. Sa susunod na lang. Huwag ka mag-alala. Kapag nasa Capiz na ako, tatawag ako sa'yo. Ikukwento ko. Capiz? Anong gagawin mo dun? Ngayong summer kasi, nagdesisyon yung pamilya namin na sa Capiz kami magbabakasyon. Talaga? Ang layo naman ng Capiz. Sa Visayas yun, di ba? Oo, dun sa lola namin. Gusto ko ring lumanghap ng sariwang hangin kaya pumayag ako magbakasyon doon. Di ba, kapag sinabing Capiz, maraming mga aswang doon. Marami naman talagang aswang doon. Balitaan kita kapag nakakita na ako ng aswang. Ikaw talaga? Basta, mag-iingat ka doon at tumawag ka sa akin. Update din minsan sa mga ganap mo sa buhay. Oo, Dina. Tatawag ako sa'yo. Bibigyan din kita ng pasalubong pagbalik ko. Medyo magkahalo ang kaba, kalungkutan at pananabik ang aking nararamdaman nang papunta na kami ng Capiz upang magbakasyon. Kasama ko ang nakababata kong kapatid na si Kyle at nakasakay kami sa isang bus papunta sa Capiz. Aabutin kami ng halos isang araw bago kami makarating doon. Kakagraduate ko lang ng senior high school sa edad na 17. Samantalang ang kapatid ko namang si Kyle ay 13 taong gulang at nasa ika-8 baitang nasa susunod na pasukan. Dala-dala nito ang kanyang 2 baston ng arnis dahil siya ay isang atleta sa kanilang paaralan sa larong ito. Marami na siyang sinalihan ng mga tournament at nag-uuwi naman siya ng mga gintong medalya. Tunay nga siyang may talento sa larong ito. Kaming dalawa muna ang mauna doon sa Capiz at susunod na lang si Papa dahil may tinatapos pa itong trabaho. Namatay ang aking ina sa panganganak kay Kyle at tanging si Papa lamang ang nagtataguyod sa aming 2 magkapatid. Sa pag-aakala ng aming mga kamag-anak sa Maynila at ng aming kaibigan ay isang simpleng bakasyon lang ito sa Capiz, ngunit may mabigat itong dahilan.
magbabakasyon kami doon upang itago ang isang sikreto na tanging kaming pamilya lang ang nakakaalam. Buntis ako, Kabanong. 8 buwan ng buntis. Sa murang edad kong ito ay nagkamali ako at umibig sa isang lalaking hindi na ako kinakausap. Upang hindi mapahiya mula sa aming mga pamilya at kaibigan, minabuti ni Papa na doon ako sa Capiz Manganak. Nagsusuot din ako ng makapal na jacket upang ikubli ang lumalaki kong tiyan. Habang iniisip ko ang mga kamaliang ito'y napapaluhan na lamang ako habang bumabiyahe kami patungong Capiz. Ate, umiiyak ka na naman? Ha? Wala. Hindi. Napuwing lang ako. Paano ka mapupuwing? Aircon naman tong bus na sinasakyan natin. Oh, huwag ka na matulog ha. Ilang minuto na lang at makakarating na tayo ng Capiz. Maganda ba ang Capiz, ate? Sa pagkakaalala ko, maganda naman ang Capiz. Tahimik at nakaka-relax. Pero bata pa lang ako noon kaya hindi ko na alam kung ano nang itsura nito ngayon. May mga tournament kaya ng Arnis doon? Magtatanong na lang tayo. Baka meron ding mga nagsasanay doon ng arnis at pwede kang sumali sa kanila. Sana nga meron. Ilang minuto lang, nakarating na kami sa isang terminal sa Capiz. Sinalubong naman kami ng aming Lola Nita na kanina pa pala naghihintay roon. Maraming taon na ang nakalilipas mula nang huli kong bisitahin ang lugar na yon. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang itsura ng aming Lola Nita. Si Lola Nita ay kapatid ng namayapang ina ni Papa. Wala itong asawa at anak. Kaya nung namatay ang ina ng Papa, mag-isa na lamang itong naninirahan sa kanyang bahay. Ngunit siya ay kakaiba. Hindi siya isang simpleng tao lamang. Siya ay isa sa makapangyarihang babaylan ng Capiz na nakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Sumakay na kami ng tricycle at nagtungo na sa bahay ni Lola Nita. May kalumaan na ang kanyang bahay na gawa sa kahoy. Ngunit kitang-kita naman sa itsura na matibay pa ito. Nananghalian na ba kayo mga apo? Tapos na po kami kumain, Lola. Parang hindi yata nagbabago ang bahay mo, Lola. Ganito pa rin ang itsura nung huli kong punta rito. Hindi ko na binago ito ha. Dahil baka kapag may binago ko sa aking bahay mas lalong lumapit ang mga masasamang elemento. Lola, may training po ba ng larong arnis sa lugar na ito? Arnis? Isa ka bang manglalaro? Opo, Loli. Hindi ako sigurado Magtatanong-tanong na lang ako rito, Kyle. Sige po, ate. Medyo maliit ang tiyan mo. Ilang buwan na ba yan? 7 buwan na po, Lola. 7 buwan? Para yatang maliit Itinatago mo ba ang pagbubuntis mo, apo? Ay kaya naman pala maliit. Kapag kasi tinatago ang iyong pagbubuntis, mabagal ang paglobo ng tiyan mo. Huwag kang magsuot ng mga masisikip na damit. Meron ako mga malalaking damit dyan. Yon ang isuot mo upang makahinga naman yung bata sa sinapupunan mo. Sigurado sa mga susunod na mga araw lalaki ang tiyan mo dito. Opo, Lola. Kung 7 buwan na yung dinadala mo, kailangan ko na palang maghanda. Ano pong ihahanda niyo, Lola? Sa loob ng mga 8 hanggang 9 na buwan, magsisimula ng pagaligid ng mga masasamang elemento rito. Ano pong masasamang elemento, Lola? Mga masasamang elemento na gustong kunin ng batang nasa sinapupunan ng ate mo. Gaya po ng aswang? Oo, apo. Aswang! Dito sa baryo ni na Lola Nita, marami raw aswang ang gumagala rito. Sabi ng mga kwento-kwento, meron daw kasing lagusan dito papunta sa kabilang mundo ng mga hindi natin kauri. Ang elemento ng lupa. Kaya ang baryong ito ay nagsisilbing daan ng mga elementong ito. Ayon pa sa mga kwento, mas lalo raw lumalakas sa mga elemento, lalong-lalo na ang mga aswang kapag nandito sila malapit sa lagusan. Kaya naman, marami mga paghahanda ang ginawa ni Lola Nita upang hindi ako gambalain ng mga aswang na ito. Lalong-lalo na't nagdadalang tao ako. Lumipas ang 1 buwang bakasyon namin sa baryong ito. Madalang lang kaming lumabas ng bahay. Samantala, maraming mga orasyon at ritual naman ang ginagawa ni Lola.
Para raw ito sa kaligtasan ko at ng aking magiging anak. Tumutulong lang kami ni Kyle sa paghahandang ito. Ngunit wala akong maintindihan sa kanyang mga ginagawa. 1 buwan na lang daw at manganganak na ako, kaya nararapat ng paghandaan ng panganib na maaaring mangyari. Nababagot naman si Kyle at gusto na niyang magsanay ng arnis. Meron kasing mga paniwala ang mga manlalaro na baka kalawangin ang kanilang kakayahan sa laro kapag natigil sa pagsasanay ng ilang mga linggo o buwan. Kaya naman, naglalakad-lakad ako sa baryo upang maganap kung saan pwedeng magsanay ng arnis. Hanggang nakarating ako sa isang tulay na malapit lang sa palengke. Anong hinahanap mo, Binibini? Magandang araw po. Naghahanap lang ako kung meron ba ritong nagsasanay ng arnis. Galing po kasi kami ng Maynila at gustong magsanay ng aking kapatid. May alam po ba kayo? Arnis? Naroon yata sila sa gym ng barangay. Yan ba yung may dalang mga tungkod? Opo, mga baston po. At may suot-suot na pulang pantalon? Opo. Puntaan mo doon sa gym ng barangay. May mga bata nagsasanay ron. Pero may bayad yata eh. Okay lang po. Magbabayad na lang po kami. Gusto na kasi ng kapatid kong magsanay at baka raw kalawangin ng kanyang mga galaw. Teka, paiba tayo. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 8 buwan na po. Malapit ka na palang manganak. Opo, sa mga susunod na buwan. Kung ganun malaki na ang nasa loob ng tiyan mo. Marami ng laman. Oo siya, pupunta muna ako sa palengke. Isa kasi ako matadero Kumakatay ako ng mga baboy at baka. Bumili ka minsan Mas mabuti sa mga buntis na naglalakad-lakad para madali kang manganak. Opo, yan din nga po ang sabi ni Lola. Kailangan ko raw mag-exercise. Sino ba lola mo? Si Lola Nita ho. Ganun ba? Siya sige. Aalis na ako. Puntahan mo na lang yung gym para makapagsanay na yung kapatid mo. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Gardo. Ikaw? Ako naman po si Alexa. O sige Alexa, maiwan na muna kita Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa lalaking aking nakausap, Kabanong. Medyo kakaiba siya. Siya raw si Gardo, isang mama na may malaking pangangatawan at matikas ang tindig. Nang sinabi niyang tagakatay siya ng baboy at baka, makikita naman talaga sa laki ng kanyang pangangatawan na yun ang kanyang hanap buhay. Siguro ganito lang talaga sa Capiz. Palakaibigan ng mga tao at kinakausap ang lahat. Dumiretso na ako sa gym ng barangay at naabutan ko ngang nagsasanay ng arnis sa mga bata rito. Kinausap ko naman ang tagapagsanay at pumayag siyang isali ko roon si Kyle. Masaya ko itong ibinalita kay Kyle habang kami ay naghahaponan. Nang marinig niya ito'y sabik na siya at halos hindi na makakain. Ate, sa tingin mo, magagaling kaya yung kanilang mga players dito? Base sa mga nakita ko kanina sa gym, magagaling din sila. Naku, kinakabahan ako nito pero na-excite rin ako. Anong oras daw yung training, ate? Summer training yon. Lunes hanggang Biyernes at nagsisimula sila ng 8:00 ng umaga. Buong araw ba daw yung training? Oo, Kyle. Kaya magbaon ka na lang ng pananghalian bukas kasi 5:00 pa ng hapon matatapos ang training. Ako na lang ang maghahanda sa iyo ng pananghalian na babaunin mo. Talaga po, La? Naku, maraming salamat po. Walang anuman na po. Lagi akong susuporta sa iyo. Oo nga pala, Lola. Ganito ba talaga ka-friendly ang mga tao rito? May kumakausap kasi sa akin ng mga tao Oo naman, mababait ang mga taga-Capiz. Pero mag-ingat ka, Apo. Ang iba ay nagpapanggap lang na maging kaibigan ka. Ngunit iba na pala ang ninanais nila. Yan po ba yung mga aswang ulit? Hindi lang naman mga aswang ang naririto. Pati mga masasabang elemento ay nagkalat din sa lugar na ito. Kaya kayong dalawa, wag na wag kayong maniniwala sa mga taong hindi nyo kakilala. Naintindihan nyo ba? Opo, Lola. Kung may masamang elemento, aarmisin ko na lang. Ay, oo nga pala. Magaling ka nga pala dyan. Isa ba yung martial arts? Opo, martial arts sa Pilipinas.
mabuti naman at magaling ka dyan. Kaya kapag may gumambalang aswang kay ate, malalagot talaga sila sa akin at ako ang kakarapin nila. Sus, puro ka lang naman salita. Panigurado kapag nakakita ka ng aswang, magtatago ka lang sa kumot at hindi nalalabas. O siya, sige. Ubusin na natin tong hapunan at nang makatulog na tayo. Matapos kami magapunan, nagugas muna ng pinggan si Kyle. Habang ako naman ay inaayos ang aming higaan. Sa isang kwarto lang kami natutulog ni Kyle na may 2 kama. Ang kama niya ay sa may pintuan at ang sakin naman ay nasa gilid ng bintana. Kakaibang pagmasdan ng aming kwarto dahil sa dami ng mga iba't ibang bagay tulad ng damo, mga tali, mga bato na may iba't ibang kulay ang nakalagay. Ang iba'y nasa bintana, ang iba naman ay nasa pintuan. Nagkalat din ng mga bawang at asin sa loob ng aming kwarto. Ito raw ay mga pangontra upang hindi makapasok ang mga aswang sa aming kwarto. Matapos ang 1 oras, natulog na kaming 2 ni Kyle. Pinatay na namin ang ilaw. Ngunit nakasindi naman ng 1 lampara upang hindi masyadong madilim ang aming paligid. Habang natutulog kami, bigla na lamang akong nagising sa isang sigaw. At yun ay sigaw ni Kyle. Ate! Lola! Bumangon ako at nang makita ko nakatitig si Kyle sa kisame na nasa aking ibabaw ay tumingala ako. Laking gulat ko nang makita ang isang mahaba, matulis at naglalaway na dila na mismong nasa aking itaas. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang ilaw. Napayakap agad si Kyle sa akin at doon namin nakita ang dila na ito na naglalaway. Ang laway pa nito'y kapag bumabagsak sa aking kama ay parang asido na nilulusaw ang aking unan at kumot. Ano? Bakit? Anong nangyari? Lola, tingnan niyo po oh. Ha? Isang tik-tik! Dali-daling lumabas si Lola Nita at nakasunod naman kami sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang kwartong isang itak na gawa sa purong pilak. Lumabas siya ng bahay at dahil medyo madilim ang ibabaw ng bahay, hindi namin masyadong makita ang nilalang na ito na nasa aming bubong. Lumabas ka, halimaw! Ako ang harapin mo! Bigla na lamang may pumagaspas na malalaking pakpak mula sa bubong ng bahay at mabilis itong nakalayo. Pumasok na kami sa loob at tiningnan ni Lola Nita ang iniwan nitong laway na nakakalusaw na mga bagay at tunay ngang nakakatakot. Nagising na siyang muli. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ang prinsipe ng mga tiktik ay nagising na namang muli. Binansagan siyang prinsipe ng mga tiktik dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Masyadong malakas ang tiktik na ito at hindi siya pangkaraniwan. Kung malakas po siya, bakit hindi kanya hinarap kanina, Lola? Kahit gaano pa kalakas ang tiktik na yan, matatakot at matatakot ito sa dala kong itak. Ito'y gawa sa pilak at kahit sino mang tiktik o aswang ang matatamaan nito, siguradong mawawasak ang buhay. Siguradong magtatawag pa yun ng mga kasamahan. Kinakailangan pa natin ng dobleng pangangalaga sa ating bahay. Lagi ba tayong gagambalain ng mga nilalang na yun, Lola? Hindi naman. Titiisin lang natin ito hanggang sa mga anak ang iyong ate. Kung ganon, nasa panganib ang buhay natin dahil dito sa dinadala kong bata. Huwag mong isipin yan. Pamilya natin ang batang nasa sinapupunan mo. At obligasyon nating pangalagaan at ilayo siya sa kapahamakan. Bukas na bukas din ay ipapaayos ko ang bubong na sinira ng tik-tik na yon. Grabe, natatakot ako kanina. Hindi ko nagamit yung galing ko sa arnis eh. Akala ko ba ililigtas mo ang ate mo? Parang mas kalmado pa ang ate mo kaysa sa iyo eh. Yun nga pula eh. Siguro kailangan ko din magsanay kung paano hindi mataranta. O siya, sige na. Bumalik na kayo sa pagtulog at dito muna ako matutulog sa kwarto ninyo. Ikaw, Kyle, may training ka pa bukas, kaya bumalik ka na sa pagtulog. Opo, Lola. At ikaw naman, Alexa, huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Lola. Bumalik na kami sa pagtulog. Tumabi sa akin si Lola matapos siyang palitan ng aking kumot at unan na nalusaw dahil sa laway ng tiktik na yon na parang asido. Habang mahimbing na silang natutulog,
Hindi naman ako makatulog sa kakaisip sa mga nangyayari at sa mga sinabi ni Lola Nita. Maraming linggo pa kaming gagambalain ng mga aswang na ito hanggang sa ako'y manganak. Nag-aalala ko sa kaligtasan namin ng aking kapatid, pati na rin kay Lola Nita. Alam ko namang malakas na babayla ng aking lola. Ngunit matanda na ito at baka hindi na niya kayanin ng mga aswang na gagambala sa amin. Lalo pat sinabi niya kanina nagising ang prinsipe ng mga tiktik. Isang uri daw ng tiktik na makapangyarihan. Kung may mangyaring masama kay Kyle at kay Lola Nita, siguradong hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Alam ko namang kasalanan ko ang pagbubuntis na ito. Masyado pa akong bata at napakataas pa ng aking pangarap para magbuntis ng ganito kaaga. Inaamin ko na wala ako sa sariling pag-iisip noong mga araw na lulung ako sa pag-ibig sa isang lalaki. Isang lalaki na ngayon ay hindi ko na makausap. Pero sa mga pangakong sinabi niya sa akin, umaasa pa rin ako na babalikan niya ako at ng kanyang anak na dinadala ko. Alam na alam kong mahal pa rin ako ni Jared. Siguro nabigla lang siya sa pagbubuntis ko at naniniwala pa rin ako na kakausapin niya ako at bubuin namin ang aming sariling pamilya. Kinabukasan, maagang pinagluto ni Lola Nita si Kyle ng baon para sa pagsasani nito sa arnis. Maaga ring dumating ang isang panday na inayos ang aming bubong. Habang nag-aayos ang panday, ay nakabantay naman sa kanya si Lola Nita. Inihatid ko na si Kyle sa gym ng barangay para sa kanyang pagsasanay. Nang magsimula na silang magsanay, umuwi na ako at habang nasa tulay ako malapit sa amin ay tumawag naman sa akin si Dina, ang kaklasikong nasa Maynila. Hello, Dina. Alexa, kumusta ka na dyan sa Capiz? Maayos lang ba ang bakasyon mo? Oo, maayos naman. Akala ko ba tatawagan mo ako lagi? Mag-iisang buwan at hindi ka man lang tumawag. Medyo busy kasi rito eh. Tinutulungan ko yung lola ko sa trabaho niya. Ano bang trabaho ng lola mo? Nanggagamot siya. So isa siyang doktor? Parang gano'n na nga. O ano, may nakita ka na bang aswang dyan? Ay oo, kagabi. May aswang sa bubong namin. Nakita ko yung dila niya na nakapasok sa bubong ng bahay namin. Ay, sobrang nakakatakot. Kung nandito ka lang, naku siguradong maiihi ka sa takot. Kung ganun, sinugod kayo ng aswang sa bahay ninyo? May buntis ba dyan sa inyo? Ha? Buntis? Oo, buntis yung aso namin dito. Ha? Kumakain ba ng buntis na aso ang mga aswang? Ewan, siguro. Kasi sinugod kami eh. Anyway, tumawag ako kasi may sasabihin ako sa'yo. Kinumusta muna kita at para yatang maayos naman ang lagay mo dyan sa Capiz. Bakit? Ano bang sasabihin mo? May nalaman kasi kami at kailangan mo tong malaman. Ano naman yan? Hindi sana namin sasabihin sa'yo at baka hindi mo kayanin. Pero na-realize naming hiwalay naman na kayo ni Jared. So, mas mabuti nang malaman mo ang katotohanan. Grabe, hindi mo talaga kakayanin. Sabihin mo na, ano ba kasi yan? Si Jared ay matagal na palang kasal at may pamilya na. Ha? Ano? 3 taon na siyang kasal. I think 22 years old kinasal na siya at may 2 na silang anak ng misis niya. Totoo ba yan? Oo, may kakilala kasi ako na pinsan niya. Ipinakita pa nga sa akin yung picture ng kasal nila eh. Ibig sabihin, habang ginagawa kanyang kasintahan, kasal na pala siya noon at may pamilya na. Hindi maaari. Bakit? Huwag mo sabihing mahal mo pa ang lalaking yun. Isa siyang gago, Alexa. Ang mga lalaking katulad niya, dapat ipinapalapa sa mga aswang. Kung may makita kang aswang, utusan mo nga at nang lapain ang gagong yun dito. Hindi. Okay ka lang ba? At least hiwalay na kayo. Ginawa ka pa talaga niyang kabit. Hayop talaga siya. Tumutulo na ang mga luha ko at ayaw ko nang mapansin ni Dina na umiiyak ako. Kaya agad kong pinatay ang aking cellphone. Napaubo na lamang ako sa katotohanang
aking narinig. Umiyak ako ng umiyak at hindi na muna ako umuwi at dumiretso ko sa may batis na malapit lang sa amin. Gusto ko mapag-isa at ayaw ko ring sabihin ng mga nalaman ko sa aking pamilya. Napakasakit ng mga nalaman ko, Kabanong. Paano na to ngayon? Paano na ang batang nasa sinapupunan ko? Akala ko pa naman ay babalikan pa ako ni Jared dahil sa mga sinabi niya sa aking mahal na mahal niya ako. Na ako raw ang mundo niya. Na hindi raw niya makakaya kung wala ako. Isang malaking kasinungalingan pala ang lahat. Ang batang dinadala ko ay bunga pala ng kasinungalingan at isang kasalanan. Hinding-hindi ko matatanggap ang pagbubuntis kong ito. Habang dinadamdam ang aking mga nalaman, bigla na lamang lumapit sa akin si Mang Gardo, ang mamang nakilala ko kahapon sa may tulay. Oh, anong problema, Alexa? Wala po. Sa tindi ng iyak mo, siguradong may problema kang dinadala eh. Maaari mong sabihin sa akin, baka makatulong ako sa mga problemang yan. Hindi na po. Kaya ko naman to ng mag-isa. Sigurado ka ba? Tungkol kaya sa pagbubuntis mo ang pinagdaraanan mo? Tungkol ba sa ama ng dinadala mo? Para yatang hindi ko siya nakita ah. Wala yata sa bahay ni Lola Nita yung ama ng dinadala mo. Talaga bang makakatulong ka sa problema ko? Lahat ng problema may solusyon, Alexa. At gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka. At bakit mo ako tutulungan? Kilala mo ba ako? Lahat ng mga tao sa baryong ito ay tinutulungan ko. Lagi nga silang lumalapit sa akin kapag may problema sila eh. Lalong-lalo na ang mga buntis na kagaya mo. Mga buntis? At ano namang tulong ang hinihingi nila sa'yo? Lumalapit sila sa akin para ipalaglag ang kanilang dinadalang bata. Ipalaglag? Oo, mga batang ina na katulad mo. Mga pagbubuntis na hindi inaasahan. Mga pagbubuntis na bunga ng kataksilan. Mga batang nagdadala ng panganib at hindi nararapat mabuhay. Sa mga sinabing yun ni Mang Gardo, napahawak ako sa aking tiyan, Kabanong. Pinoproseso ng aking isipan ang mga salitang binitiwan niya tulad ng mga pagbubuntis na hindi inaasahan. Mga pagbubuntis na bunga ng kataksilan. At mga pagbubuntis na nagdadala ng panganib. Tama siya. Kung iisipin, eksakto sa mga sinabi niya ang kalagayan ko ngayon. Hindi ko namang ginusto ang pagbubuntis na ito. Ngayon pa na nalaman kong kailanman ay hinding-hindi ako pananagutan ni Jared. Lugmok na lugmok sa katotohanang may asawa at anak na pala siya. At ngayon, may daladala pang panganib ang pagbubuntis kong ito dahil sa mga aswang na yon at maaari pang ikapahamak ni Lola Nita at ni Kyle. Kapag wala na ang batang ito, mawawala na rin ako ng koneksyon sa hayop na lalaking yon at makakamit ko rin ang aking mga pangarap sa buhay at hindi na rin ako mapapaya sa aming mga kakilala. Ano, Alexa? Gusto mo bang tulungan kita? Paano? Sa iyong mga sagutan hindi mo rin yata ipapalaglag ang bata sa iyong sinapupunan eh. Malapit na akong manganak. Sa mga susunod na linggo, magsasyam na buwan na to. Ayon sa mga nabasa ko, hindi na raw maaaring ipalaglag ang bata at siguradong ikakapahama ko rin ito. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya pa natin kunin ang batang yan sa iyong sinapupunan. At sisiguraduhin kong magiging ligtas ka. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon mo? Ibibigay mo sa akin ang bata kapag nailabas na. At anong gagawin mo sa bata? Yan ang magiging bayad sa gamot na ipapainom ko sa iyo. Ha? Anong gagawin mo sa bata? May paggagamitan lang. Sige, pumapayag ako. Magaling. Sige, bigyan mo ako ng 1 linggo. 1 linggo pa? Pero sinusugod na ako ng mga aswang at nanganganib na ang buhay ko at ng aking kapatid, maging si Lola Nita rin. May aswang na pala na gumagambala sa'yo. Oo, Mang Gardo. Huwag ka mag-alala. Magaling si Lola Lita. Hindi makakalapit ang mga aswang sa iyong bahay. Magiging ligtas ka sa kanya. Ganun po ba? Kaya nga, bigyan mo ako ng 1 linggo. Sa parehong oras at lugar, balikan mo ako at ibibigay ko sa iyo ang gamot. O sige ho, Mang Gardo.
Kinakabahan ako at natatakot sa aking gagawin, Kabanong. Sigurado na ba akong ipapalaglag ang batang nasa aking sinapupunan? Natatakot ako, pero mas natatakot ako kung ano pa ang pwedeng mangyari sa amin dito. Mas nakakatakot ding isiping lumaki ang batang ito na walang ama at ipinanganak lang bunga ng isang kasinungalingan at pagtataksil. Habang naghahapunan kami, maraming mga ibinahagi si Kyle sa kanilang pagsasanay. Ngunit ako naman ay malalim ang mga iniisip at hindi na pumapasok sa aking isipan ang mga sinasabi ng aking kapatid. At tapos, may malakas na player sila, si Julius. Nakaabot na raw yun ng palarong pambansa eh. Ang lakas-lakas niya. Gusto ko sanang kasama siya sa team namin. Pwede kayang dito na lang ako mag-aral at nang makasali ako sa kanilang team, ate? Ano sa tingin nyo? Ha? Ano ulit ang sinabi mo? Hindi ka naman nakikinig eh. Oo nga, Alexa. Halos hindi mo nagalaw yung pagkain mo eh. May problema ka ba? Ako po? Wala po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay mo doon at madadala mo ang mga natutunan mo rito pagbalik natin ng Maynila. Ate, ang tanong ko sa'yo, kung pwede bang dito na lang ako mag-aral at para maging katim ko si Julius. Ano? Hindi pwede. Babalik tayo ng Maynila. Babalik tayo ng Maynila at daladala ang anak mo? Di ba, nandito nga tayo sa Capiz at magbabakasyon para itago yung pagbubuntis mo? Kyle! Tama na yan. Siya nga pala. Tumawag ang papa nyo. Baka raw sa mga susunod na mga linggo susunod na siya rito. Malapit na raw matapos ang proyekto na ginagawa ng kanilang kumpanya. Ayos! Si papa na lang ang kukumbinsin ko na dito na ako mag-aral sa Capiz. Sigurado ka ba talagang gusto mo mag-aral at manirahan dito? Opo, Loli. May mga nagiging kaibigan ako. Magiging ka-teammate ko pa si Julius. At ang pinakagusto ko ay may lola akong napakasarap magluto ng ulam. Ikaw talaga bata ka, oh. Siya. Bilisan niyo na ang pagkain dyan at nang makatulog na tayo, ha? Natatakot yata ako matulog, la. Ay, bakit naman? Wala na po bang aswang nagagambala sa atin? Pinaayos ko na ang bubong kanina at nagdagdag pa ako ng maraming mga pangontra. Lalong-lalo na ang pangontra laban sa prinsipe ng mga tiktik. Kung makakalapit yon sa bahay, abay siguradong hindi naman yan makakapasok. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na tayo gagambalain ng mga aswang. Hindi ko na tinapos ang aking hapunan. Iniligpit ko na at inilagay ang aking pinagkainan sa lababo at pumasok na agad sa kwarto. Humiga na ako sa kama at hindi ko napapansing unti-unti na pala akong lumuluha. Hindi ako makapag-isip ng maayos at naguguluhan ang aking isipan sa mga pangyayari. Hindi madali ang magbuntis. Lalong-lalo pat ako'y bata pa at hindi pa nararapat sa ganitong kalagayan. Bata pa ako, marami pa akong pangarap. Hindi pa ako handang maging ina. Ngayong may pagkakataon na mapigilan ang pagiging ina ko, pipiliin ko ba ito? Naguguluhan ako, Kabanong. Napakaraming mga pag-aalinlangan na naglalaro sa aking isipan. Nung linggong yon ay nagpatuloy si Kyle sa kanyang pagsasanay ng arnis. Si Lola Nita naman ay marami ring mga tinutulungan at ginagamot dahil lumalaganap na naman daw ang masasamang elemento. Sabi niya sa akin, dahil ito sa prinsipe ng mga tiktik. Sa kanyang pagbabalik daw ay naroon ng lakas ng loob ang iba pang mga masasamang elemento. Natapos ang linggong yon, dumating na rin ang araw na makikita kami muli ni Mang Gardo at ibibigay niya sa akin ang gamot na magpapalaglag sa bata na nasa aking sinapupunan. Nagtungo na nga ako sa batis at ilang sandali pa'y dumating na si Mang Gardo na may daladalang maliit na bote. Ganun sigurado ka na nga sa gagawin natin. Isang linggo rin ako nag-isip. Pero kahit marami pang mga tanong ang gumugulo sa aking isipan, susubukan ko ang gamot na yan. Hindi naman talaga madali ang mga desisyong katulad nito. Ngunit, isipin mo na lang na bata ka pa. Hindi mo nararapat pagdaanan ng napakahirap na bagay na ito. Hindi madaling maging ina at hindi ka pa handa. Hindi kaya ako gagambalain ng aking konsensya?
Mas makokonsensya ka kapag iniluwal mo ang batang yan at tapos hindi ka pa handa. Paano kinabukasan mo? Kapag iniluwal mo siya, siguradong pareho kayong walang kinabukasan. Tama ka, Manggardo. Gagawin ko to para sa kanya at para sa akin. Hindi ko makakayang makita siyang naghihirap. Walang amang sumusuporta. At malaman niyang naisilang lang siya sa mundong ito, dala ng pagkakamali at pagtataksil. Hindi yun nararapat para sa kanya. Kaya, mas mabuti pang hindi na lang siya maisilang. Tama ang iyong desisyon, Alexa. Kaya tanggapin mo na ang gamot na ito. Ito ang magpapabago ng iyong tadhana. Anong gagawin, Manggardo? Iinumin mo ito 1 beses sa isang araw pagkatapos mong kumain ng agahan. Sa loob ng 3 araw mo ito gagawin. 1 kutsara lang bawat araw. Sigurado bang wala itong epekto sa akin? Oo, walang mangyayari sa iyong masama. Daan-daan itong papatay ng bata sa iyong sinapupunan. At pagsapit ng 3 araw, kapag tuluyan ng namatay ang bata sa iyong tiyan, kusa na itong lalabas. Ibalot mo sa isang tela ang kanyang katawan at sa gabi ng 3 araw, sa oras na 7:00, bumalik ka rito at magkikita muli tayo. Bibigyan kita muli ng gamot upang maghilom ang iyong sugat at bumalik ang iyong lakas. Natatakot ako. Ay, huwag ka matakot, Alexa. Isipin mo na lang ang iyong kinabukasan kapag nagtagumpay. Isipin mo na lang ang iyong kinabukasan kapag napagtagumpayan mo ito. Maraming salamat dito, Manggardo. Babalik ako rito matapos ang 3 araw. Huwag mong kakalimutang dali ng bata na nakabalot sa tela, ha? Oo, sige. Gagawin ko yun. Umuwi na nga ako dala-dala ang gamot na nasa bote, Kabanong. Inamoy ko ang boteng ito at napakatamis ng amoy. Parang amoy pulot na may halong banilya. Nang makarating ng bahay, itinago ko muna ito upang di makita ni Lola Nita at ni Kyle. Nakapagplano ko ng mga mangyayari. Pagkatapos ng 3 araw at kapag lumabas na ang patay na bata mula sa aking sinapupunan, sasabihin ko na lang ito na nalaglag at hindi ko alam kung ano ang nangyari. At kapag naibigay ko na ito kay Manggardo, sasabihin ko na lang kina Lola na ninakaw ng aswang ang katawan ng bata. Yun ang gagawin ko. Kinabukasan, maaga akong nagising at tumulong kay Lola Nita sa pagluluto ng agahan. Nilutuan din niya ng adobong manok si Kyle na babaunin sa kanyang pagsasanay ng arnis. Kumakain na kami ng agahan na ako ang nagluto. Pritong isda at meron ding pritong talong. Magaling ka pala magluto, Alexa. Natutunan ko lang po ito sa iyo, Lola. Ate, kailan ba darating dito si Papa? Ang sabi niya, baka sa mga susunod na araw, makakasunod na siya rito. Hintayin na lang natin. May tournament kasi kami sa susunod na mga linggo eh. Kailangan ko ng pera. Hintayin na nga lang natin. Baka dadating na siya ngayong linggo. Kagabi pala may aswang na naman na nakapaligid sa bahay natin. Sigurado ko mga tik-tik na naman yon. Andiyan na naman sila. Mabuti na lang at mabisa ang aking mga pananggalang. Hindi sila basta nakakapasok sa atin. Pero nababahala ako. Bakit po, Lola? Sa susunod na linggo na ang kabilugan ng buwan. Yan na ang huling kabilugan ng buwan bago ka manganak. Ano pong meron sa kabilugan ng buwan, Lola? Tuwing kabilugan kasi ng buwan, nagbubukas muli ang lagusan sa kabilang mundo. Ito ang mundo ng mga maligno at iba't ibang uri ng elemento. At sa araw na yan, mas lalo silang lumalakas. Paniguradong makakaya nilang labanan ng mga pananggalang na ginawa ko. Kung ganun po, anong gagawin po natin, Lola? Magtatanong pa ako sa ibang mga babaylan na mga kakilala ko dito sa baryo. Siguradong may mga epektibo silang pananggalang upang hindi makapasok ang mga aswang sa bahay natin. Grabe, nakakatakot. Siguro, dito nalalabas ang mga training ko sa Arnis. Magagamit ko nito at hindi na ako matatakot. Baka ikaw pa ang unang nervyusin. Hindi no. Pampalarong pambansa na itong mga galawang ko. Wala nang saysayang pakabahala ni Lola Nita sa pagsapit ng kabilugan ng buwan dahil 3 araw mula noon
malalaglag na ang batang aking dinadala. Matapos ang agahan, pasimple akong kumuha ng kutsara at dumiretso sa kwarto para inumin ang gamot na ibinigay ni Mang Gardo. Inamoy ko muli ito at masarap nga ang amoy nito. Nang aking inumin gamit ang isang kutsara, lasang pulot nga ito na may halong vanilya. Totoo bang gamot ito ng pampalaglag? Baka naman niloloko lang ako ni Mang Gardo. Pero maniniwala pa rin ako sa kanya. Dumaan nga ang 3 araw, naubos na ang laman ng botelyang ito. At tamang-tama lang talaga sa 3 kutsara para sa 3 araw. Pagsapit ng hapon, para yatang walang nangyayari sa aking tiyan. Hindi naman ito sumasakit at wala ring mga dugo o kahit na ano pa mang lumalabas sa akin. Mamayang gabi na dapat kami magkikita ni Mang Gardo, ngunit hindi pa rin lumalabas ang bata sa aking sinapupunan. Ang sabi niya ay unti-unti raw nitong pinapatay ang bata, ngunit kani-kanina lang ay nararamdaman ko pa itong sumisipa. Buhay pa ba ito, Kabanong? Sumapit ang gabi, hindi pa umuwi si Lola Nita mula sa kaibigan nitong isa ring babaylan. Tanging kami lang ni Kyle ang nasa loob ng bahay. Matapos kami magapunan at nang tingnan ko ang oras ay malapit ng mag-alas 7. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas ang bata sa akin sinapupunan. Mas mabuting puntahan ko na lamang si Mang Gardo at tanungin siya tungkol dito. Kaya naman nagbihis ako at makikipagkita ako sa kanya ng gabing yun sa may batis. Ate, saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako sandali. Babalik agad ako. Ate, kabilin-bilinan ni Lola. Huwag daw tayong lumabas ng gabi, lalong-lalo ka na. Sandali lang ako. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Mga 15 minutes lang ako, babalik din ako agad. Kasama na lang kita, ate. Hindi, dito ka lang at hintayin mo si Lola. Pero ate... Kyle, makinig ka sa akin. Diyan lang naman ako, malapit lang dito. O sige ate, mag-iingat ka ha. Nagmamadali akong lumabas ng bahay, dala-dala ang isang ilaw. Dumiretso agad ako sa batis kung saan doon kami magtatagpo ni Mang Gardo at ibigay sana ang bata. Ngunit hindi ito lumabas mula sa aking sinapupunan. Nang makarating ako doon, naghihintay na pala si Mang Gardo. Alexa, nandito ka na pala. Mang Gardo, wala naman nangyari sa akin. Hindi naman lumabas ang bata. Epektibo ba talaga yung pinainom mo sa akin? Oo naman. 1 linggo ko pang ginawa yun para maging mabisa lang. At saka, epektibo yun sa ibang mga lumalapit sa akin. Pero, bakit ganito? Tapos, kani-kanina lang nararamdaman ko sumisipa ang bata sa aking tiyan. Buhay pa yata ito. Di ba sabi mo, unti-unti nitong pinapatay ang bata? Eh bakit biglang sumipa? Masyadong malakas ang kagustuhan ng bata na mabuhay Kaya hindi tumatalab yung gamot. Hala, paano to ngayon? Siguradong masisira ang buhay ko. Paano ang mga pangarap ko kung buhay pa to? Alam ko na, may naisip akong paraan. At ano naman yun? Mama ka sa akin. May madaling paraan para malaglag ang bata. May ipapainom ka na namang gamot sa akin? Wala na, basta sumama ka lang sa akin at ako nang bahala. Hindi matatapos ang gabing ito. Siguradong malalaglag ang batang yan sa iyong sinapupunan. Sigurado ka ba? Parang natatakot ako. Magtiwala ka lang sa akin, Alexa. Matutupad lahat ang mga pangarap mo at magiging maayos muli ang iyong buhay. Sumunod ka sa akin, Alexa. Akong bahala sa iyo. Kahit medyo hindi sigurado at medyo natatakot, walang pagdadalawang isip na sumunod ako kay Mang Gardo. Naglakad kami pakaliwa. Sinuong ang kakahuyan at 15 minutong paglalakad. Nakarating kami sa isang malaking bodega. Madilim ito at para yatang abandonado na't wala nang gumagamit. Anong meron dyan, Mang Gardo? Papasok ba tayo sa loob ng bodegang yan? Oo, nandyan ang mga taong makakatulong upang matanggal ang bata sa iyong sinapupunan. Mga doktor ba sila? Parang ganun na nga. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Kahit nag-aalinlangan, sumunod lang ako kay Mang Gardo papasok sa loob ng bodega. Marumi ang bodega.
Luma na ito at kahit liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag nito, ay kitang-kita pa rin ang mga kalawang na mga bakal na naroroon. Tumigil si Mang Gardo sa paglalakad, kaya naman napatigil din ako. Nakatalikod siya sa akin at parang may tinitingnan sa harapan. Doon ko napapansing may mga anino ng tao sa aming harapan. Nang aking bilangin, 10 anino ito. Ang iba ay nakatayo. Ang iba ay nakaupo. Ngunit ang iba ay parang nakalutang. Mas lalo kong nakaramdam ng takot sa mga sandaling yun, Kabanong. Gusto kong iakbang ang aking mga paa paatras at umalis na kagad sa madilim na lugar na yon. Alexa, itong mga taong nasa harapan natin na makakatulong sa problema mo. Mang Gardo, pwede bang ipagpatuloy na lang natin to sa mga susunod na araw? Pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Hindi pwede, Alexa. Ngayon na ang tamang panahon para ipalaglag mo ang batang yan. Bukas, magkita na lang tayo bukas. Biglang umarang si Mang Gardo sa akin at nabalot ako ng takot na makita kong namumula ang kanyang mga mata. Napapansin ko ring umiilaw ng pula ang mga mata ng 10 aninong ito na nasa aking harapan na nakatago sa dilim. Siguradong malusog na ang batang dinadala mo. Anong ibig mong sabihin, Mang Gardo? Ang gamot na binigay ko sa iyo ay para maging malusog ang batang yan. Para kapag nilapa ko, masarap na masarap ang kanyang mga laman. Kung ganon, niloko mo lang ako? Nakatunggalian ko pa nga ang nuno na yon para makuha ang gamot na para sa bata. Pero ayos lang. Ang sabi nga nila, mas masarap ang pagkain kapag pinaghihirapan. Kaya ngayong gabi, panahon na upang anihin ang aking mga itinanim. Nangisay ako nang makitang namumula ang kanyang mga mata. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Bigla siyang tumangkad at pumayat ang kanyang katawan na parabang butot balat na lamang siya. Kumulubot ang kanyang mukha at balat. Tumaas ang kuko sa kanyang mga kamay at may mga pangil na rin na nagsilabasan sa kanyang bibig at nakalabas ang mahaba nitong dila. Tumubo rin mula sa kanyang likuran ng itim na pakpak na animoy sa paniki. Tuluyan nang nag-iba ang anyo ni Mang Gardo at siya ay naging isang tiktik. Umabanti pa ang 10 anino na ito at nang maliwanagan sila ng buwan, doon ko napagtanto. Magkakahawig sila ng itsura ni Mang Gardo. Ang mga nilalang na ito ay puro mga tiktik. Mang Gardo, anong gagawin niyo sa akin? Tutulungan ka lang namin sa iyong problema, Alexa. Tatanggalin lang namin ang bata sa tiyan mo. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo! Pero hihingi na lang muna ako ng pasensya sa iyo, Alexa, ha? Gusto ko mang buhayin ka at matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Pero hindi ko magagawa. Sa oras na makuha ko ang bata sa sinapupunan mo, babawian na rin kita ng buhay. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka naman masasayang eh. Kaya nga, nandito ang aking mga kasamahan para silang lalapa sa iyo. Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, nandito pala ang aking pinakamamahal na anak eh. Tingnan mo, Alexa, oh. Ang sama ng tingin niya at akala yata eh ako lang ang kakain sa bata. Huwag ka mag-alala, anak. Paghahatian natin ang batang nasa loob ng tiyan ni Alexa. Tulungan niyo ako! Lola Nita! Lola! Lola Nita! Tulong! Walang makakarinig sa'yo, Alexa. Pati ang lola mo eh, hindi ka maririnig. Mas mabuting mag-relax ka na lang muna dyan at tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Pero naawa ako sa iyo eh. Gusto mo lang naman sanang mamatay ang anak mo para maging masaya ka muli. At yan nga ang mangyayari ngayon. Pero sa kasamaang palad, kasama ka palang mamamatay. Biglang lumipad si Gardo at inilabas niya ang kanyang mahabang dila at naglalaway na ito. Nang bumagsak ang laway niya sa sahig, ay biglang natunaw ang semento at umusok ito ng bahagya. Siya nga ang tiktik na dumapo sa aming bubong noon. Ang tinawag ni Lola Nita na prinsipe ng mga tiktik. Napatras ako habang unti-unti siyang lumalapit sa akin.
Pero gusto kong tumakbo. Ngunit masyadong mabigat ang aking tiyan at hindi agad ako makakatakbo. Siguradong maabutan pa rin ako ni Mang Gardo. At nang akmanan niya akong lalapain, "Layuan mo, anak ko!" Papa! "Alexa, nandito ako. Ililigtas kita mula sa mga halimaw na yan." Lumayo na kayo mga halimaw kayo! Kung hindi, malilintikan kayo sa akin gamit ang itak na to na gawa sa pilak! Ha? Paano kayo nakarating dito? Dumating sina Lola Nita na daladala ang kanyang itak na gawa sa pilak at daladala rin niya ang ilang mga pananggalang sa tiktik, kagaya ng bawang na isinot niya parang kwintas. Nang malapitan niya ako'y isinot din niya ang isa pang kwintas ng bawang sa aking leeg. Ngunit ang aking ikinagulat ay ang pagdating ng aking ama na may daladalang baril. Pinaputukan niya ang mga tiktik na nasa aming harapan. Natutumba ito kapag natatamaan, ngunit bumabangon pa rin na parang hindi napupuruhan. Humarang sina Lola Nita at Papa sa aking harapan. Hinay-hinay naman akong umatras. Sumugod ang isang tiktik kay Papa at pinagbababaril niya ito at natumba ito. Sumugod naman ang isa pa. Binaril niya muli at muling natumba. Pero bumabangon lamang ito at sumusugod muli. Ngunit nang may sumugod na tiktik kay Lola Nita ay natama nito ng baril ni Papa. Nang bumagsak ito'y agad na tinaga ni Lola Nita ang tiktik na to gamit ang kanyang itak. Namilipit sa sakit ang tiktik at nawawala habang nakahiga. Hindi! Ang anak ko! Ang tinaga ni Lola Nita ay ang anak ni Mang Gardo na kasakasama niya nung gabing yon. Biglang may humawak sa aking kaliwang kamay. Nang tingnan ko ito, si Kyle pala na dala-dala ang 2 baston ng arnis. Hinila niya ako papalabas ng bodega at may nakaparada roon na isang tricycle. Sumakay kaming 2 at ilang sandali pa'y patakbong lumabas sina Papa at Lola Nita sa bodega. Sumakay si Lola Nita sa may likuran ng tricycle. Samantala, si Papa naman ay ang nagmaneho ng tricycle papalayo sa bodegang yon. Habang papalayo kami, naririnig namin ang nakakatakot na ungol ng mga tiktik sa loob ng bodega. Nakarating na kami ng bahay. Isinirado lahat ni Lola Nita ang mga bintana at pintuan. Samantalang ako naman ay nasa upuan. Nakaupo, nakatulala at nanginginig pa rin sa mga nangyari. Katabi ko naman si Kyle na hawak-hawak ang aking mga kamay at kaharap ko na naman ang aking ama. Siguradong namatay ang tiktik na yon. Para yatang anak yun nung prinsipe ng mga tiktik. Parang ganun na nga. Alexa, ano ba nangyari? Paano ka napunta sa lugar na yon? Mabuti na lang ate. At hindi ako nakinig sa'yo. Sinundan kita sa batis habang kausap mo yung lalaking yun. Nang makita kong pumasok kayo sa loob ng bodega, doon ako kinabahan eh. At agad akong umuwi at humingi ng tulong. Buti na lang at nandito si Lola Nita at kararating lang din ni Papa. At salamat din dun sa kababata kong dumaan at pinahiram tayo ng tricycle. Kung hindi sana hindi ka namin maabutan. Niloko ko ng lalaking yun. Akala ko tutulungan niya ako. Yung pala, kakainin niya ang dinadala kong bata. Anong ibig mong sabihin tutulungan? May problema ka ba? Oo nga, bakit ka sa kanya humingi ng tulong? Nandito naman si Kyla at si Lola Nita mo. Ano bang problema, anak? Pa, patawad po. Patawarin niyo po ako. Bakit? Ano bang nangyari? Ang totoo po kasi, nalaman kong may asawa at anak na pala si Jared, ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Napakasakit. Akala ko kapag nanganak na ako, babalikan niya ako. Pero hindi na yun mangyayari pa. Kaya, nung makilala ko si Mang Gardo, sinabi niya sa akin na matutulungan niya akong ipalaglag ang batang ito. Ano? Ipapalaglag mo ang bata? Opo. Ayoko kasing maranasan niya ang mamuhay sa mundong ito na puno ng sakit at mga paghihirap. At kapag nandyan na siya, hindi ko alam kung paano ko siya mabibigyan ng kinabukasan. Iniisip ko rin ang sarili ko na kapag nandyan na siya, paano ang mga pangarap ko? At nanganganib din ang buhay namin dito dahil umaaligid ang aswang dahil sa batang ito. Kaya
nagdesisyon ako ipalaglag siya. Patawarin mo ko, Pa. Patawarin mo ko. Nagpatuloy ako sa pag-iyak. Nilapitan naman ako ni Papa at niyakap ng mahigpit. Napayakap din sa amin si Kyle na umiiyak na rin nang makita akong umiiyak. Ngunit medyo malabo ang aking mga mata sa kakaiyak. Napansin ko ring pinupunasan ni Lola Nita ang kanyang mga mata. Wala ka naman dapat ipag-alala sa amin, Alexa. Ako ang Lola Nita mo. Isa akong babaylan. Tungkulin kong pangalagaan ang lahat laban sa mga masasamang nilalang. Lalong-lalo na ang aking pamilya. Kahaharapin ko ang mga tik-tik na yan gamit ang aking kapangyarihan. At huwag mong isiping mawawalan ka ng kinabukasan kapag nandyan ang bata. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak. Nandito kami, ang pamilya mo. Handa kaming tumulong sa iyo. Hindi ka namin iiwan sa mga problemang ito. At ipinapangako ko sa iyong gagawin kong lahat para mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan. Lalong-lalo na magiging apo ko. Habang buhay ka pa, habang nandito pa kami't nakasuporta, magiging maayos ang lahat. Maraming salamat, Pa. Pero nakukonsensya rin ako dahil sumagi talaga sa isipan kong ipalaglag itong anak ko. Mapapatawad kaya ako ng anak ko? Makakaya ko kayang tignan siya sa mga mata kapag nailuwal ko na siya? Alexa, lahat tayo'y nagkakamali. Tao lamang tayo at hindi tayo perpekto. Maging ang iyong ama ay may mga pagkakamali ring nagawa. Ang mahalaga, kilalanin mo ang iyong pagkakamali at ituwid ito. Mapapatawad ka ng iyong anak. Basta, ibigay mo lang ang pagmamahal na kailangan niya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat, Lola Nita. Mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal na binigay ni Papa at ng namayapa akong mama. Masakit mang isipin na sinubukan kong ipalaglag ang aking anak. Ngunit napagtanto ko na mali pala ang aking mga pinaplano. Totoo ngang siya ay hindi inaasahan. Siya ay bunga lang ng kamalian. At maaring bunga rin siya ng kataksilan. Ngunit siya ay ang batang may buhay, may puso at may karapatang mabuhay at maramdaman ang mundo. Simula noon, ipinangako kong ipaparamdam ko sa kanya ang buhay at ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Ngunit may malaki tayong problema. Ano yon, Tia Nita? Mapagigante mga tik-tik. Napatay natin ang anak ng prinsipe ng mga tik-tik. Siguradong lulusob sila sa atin at hindi sila matatahimik hanggat hindi nila tayo napapatay. Totoo ba yung sinasabi mo, Lola Nita? Sigurado ako, Kyle. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi sila makakapasok ngayong gabi dahil sa pangangalaga ng nakapalibot sa bahay. Pero Lola, yung sa sinabi mong kabilugan ng buwan, paano yun? Yun nga ang tinutukoy ko na malaking problema. Siguradong susulong ang mga kampo ng prinsipe ng mga tik-tik sa kabilugan ng buwan. O nga pala, naikwento mo yan noon na kapag kabilugan ng buwan lumalakas ang prinsipe ng mga masasamang elemento dahil nagbubukas ang lagusan malapit dito. At ang mga pananggalang mo ay mawawalan ng bisa sa araw na yan. Pero huwag kayong mag-alala. May nakausap akong isang babaylan doon sa kabilang baryo natin. Mahirap daw yung mga pananggalang lang ang gagamitin natin para sa biktima na yon. At ano pong kailangan natin, Lola Nita? Kailangan natin ng apoy ng San Telmo. Ano pong San Telmo? Ang kanilang mga abo ang tanging nakakasunog sa mga tik-tik na yon. Lalong-lalo na ang prinsipe ng mga tik-tik. At anong gagawin natin ngayon? Manguhuli tayo ng San Telmo. Di ba po nanghahabol yun ng tao para sunugin? At ngayon, huhulihin natin? Huwag kayong mag-alala. May tinuro sa akin ng kaibigan ko upang mahuli natin ang San Telmo at nang hindi tayo masunog ng kanilang apoy. Natatakot na ako sa mga nangyayari. Aswang lang yung kalaban natin pero ngayon, manghuli na tayo ng San Telmo. Para yatang nagkamali ako ng sinamaang bakasyon Kailangan nating makahuli ng San Telmo sa madaling panahon bago pa man ang kabilugan ng buwan. Kinabukasan ng gabi, nakabihis sina Lola Nita at Papa. Silang dalawa ay nakasuot ng itim na jacket.
May dala-dala rin silang flashlight at may dala rin si Lola Nita na isang garapon na medyo may kalakihan. Magsisimula na raw silang manghuli ng San Telmo. Ngunit bago sila umalis, ay may ininom muna silang bisa upang hindi masunog sa apoy ng San Telmo. Dito muna kayo mga anak. Kami na ng lola ninyo ang manghuhuli ng San Telmo. Kasama po ako. Wag na, Kyle. Mas mabuting dito na lang para mabantayan nyo ang ate nyo. At saka, hindi ba natatakot ka sa mga San Telmo? Nandiyan naman po kayo, Lola eh. Siguradong madali nyo nalang mahuhuli yung San Telmo. Dito ka lang, Kyle. Para naman may kasama ang ate mo. Alam mo naman nakalagayan niya, hindi ba? Kailangan niya ng tagabantay. At kapag sinugod tayo ng aswang dito, mailalabas mo na ang galing mo sa arnis. Araw-araw ka na nagsasanay, paniguradong mahusay ka na, at may laban ka na sa mga aswang. Sama na lang kaming dalawa ni ate na manghuli ng San Telmo. Alam mo naman, Kyle, hindi kaya ng ate mo at delikado ngayon sa labas. Paano kung hindi lang pala San Telmo ang makakasagupa namin ngayong gabi? Mas mapapahamak pa kayo. Tama ang papa mo, Kyle. Mas ligtas kung dito lang kayo ng ate mo. Huwag kayong mag-alala. Epektibo pa ang mga pananggalang na inilagay ko sa buong bahay. Walang mga masasamang elemento makakapasok dito. Kaya ko kayong protektahan ng ate. Natatakot po ako eh. Huwag ka mag-alala, Kyle. Magtiwala lang tayo kay Lola Nita na magiging ligtas tayong dalawa kapag nandito tayo sa loob ng bahay. At saka, hindi pa naman kabilugan ng buwan kaya mabisa pa ang mga pananggalang. Humayo na sina Lola Nita at Papa patungo sa kagubatan malapit sa amin na kung saan may mga namataan daw na mga San Telmo na gumagala. Ipinagdasal na lang namin ang kaligtasan nilang dalawa. Habang kami ni Kyle ay naghihintay lang sa kanilang pagbabalik. Halos 3 oras sina Lola Nita at Papa bago makabalik ng bahay. Nang makarating, pagod na pagod silang dalawa at nang tiningnan ko ang garapon na dala ni Lola Nita, wala itong laman. Kitang-kita rin sa kanilang mga itsura na wala silang nahuling San Telmo. Masyadong mailap ang mga San Telmo at madalang na lang sila ngayon. Wala po kayong nahuling San Telmo? May nakita sana kaming isa. Sinugod kami. Mabuti na lang at ininom namin ng bisa kanina para hindi masunog ng kanilang mga apoy. Ngunit napakailap nito eh. At hindi basta-basta nahuhuli. 3 araw na lang at kabilugan na ng buwan. Bukas ng gabi ay kailangan nating makahuli nito at magsasagawa pa ako ng ritual para makuha natin ang apoy nito at nang magamit. Kinabukasan ng gabi, agad na bumalik sina Lola Nita at Papa sa kagubatan. May pinaplano sila na siguradong makakahuli sila ngayong gabi ng isang San Telmo. 1 oras nang umalis sina Papa at Lola Nita, nasa sala lang kaming dalawa ni Kyle. Habang nag-iensayo siya ng arnis at pinapalo-palo ang kanyang baston. Ako naman, nanonood lang ng telebisyon at bigla na lamang nawala ng ilaw. Napasigaw si Kyle at agad na lumapit sa aking kinauupuan. Ate, natatakot ako. Babalik din agad itong kuryente. Sandali, narinig niyo ba yun, ate? Yun ang tunog ng mga ungol ng tiktik na narinig natin sa bodegang yun. Nandito sila. Huminahon ka lang. Siguradong hindi makakapasok ang mga tiktik na yan. Ate, mas lalong lumalakas ang kanilang mga ungol na parang mga asong ulol. Ilang minuto lang ay bumalik muli ang kuryente. Sa pagbabalik ng kuryente ay nawala rin ang mga ungol na ito mula sa mga tiktik. 1 oras pa ang lumipas, bumalik na sina Papa at Lola Nita. Napakarumi ng kanilang mga suot na parabang sumuot sila sa putikan. Nakangiti si Papa at samantalang si Lola Nita naman ay hawak-hawak ang garapon na may lamang isang bola na nagliliyab ng apoy. Ito na ang San Telmo. Sa wakas, nakahuli na rin kami ng San Telmo. Kailangan ko na kagad gawin ng ritual. Medyo mahaba-haba ito at baka abutan tayo ng kabilugan ng buwan. Ina po ba yung San Telmo? Bakit parang ang liit pala at nagkasya siya dyan sa garapon? Malaking bola ng apoy itong San Telmo. Lumit lang dahil nandito siya sa loob ng garapon na niritwalan ko. Bumabalik ang anyo nito kapag nakakalabas dito. Parang planggana ang laki nito kanina at napakalakas ng apoy.
Ano itong nasa gitna ng San Telmo? Parang tumitibok-tibok na isang bato. Yan ang kanyang puso. Ginagamit din yan bilang anting-anting na nagtataglay rin ng malalakas na kapangyarihan. Hindi pa ako sigurado kung ano ang kaya nitong gawin. Ganito pala kahiwaga ang mga elementong ito. Lahat ng mga elemento ay mahiwaga. Maski ako na isang babaylan ay marami pa akong hindi nalalaman tungkol sa mga hiwaga na yan. O siya, sige na. Sisimulan ko na ang mahabang ritual na ito. Huwag niyo na muna akong gagambalain ha. At huwag muna kayong pumasok sa kwarto ko. Kailangan ko na mag-focus sa ritual. Sige po, Tia Nita. Ay siya nga pala. Akin na muna ang inyong mga sandata. Roel, ibigay mo sa akin ang iyong baril. Palalakasin ko ito gamit ang apoy ng San Telmo. Sigo, Tia Nita. Kyle, ano po yun, Lola? Ibigay mo rin ang 2 baston ng arnis sa akin. Ano pong gagawin niyo sa baston ko po, Lola? Gagawin nating malakas na sandata ang baston mo para may kakayahan ka na protektahan ng iyong ate. Lalabanan ko din ng mga aswang? Kung kinakailangan, mas mabuti nang maging handa tayo. Opo, sige po, Lola. Ibinigay na ni Papa ang kanyang daladalang baril kay Lola Nita. Habang si Kyle naman ay hindi mahitsura ang muka habang nanginginig na ibinibigay ang kanyang baston kay Lola at talagang natatakot siya at hindi pa niya kayang harapin ang mga aswang na katulad ng isang tiktik. Lumipas ang 2 araw, kabilugan na ng buwan. 3:00 na ng hapon. Ngunit hindi pa rin lumalabas si Lola Nita mula sa kanyang kwarto. Nung isang araw pa siya sa kwarto at isinasagawa ang ritual. Ni hindi siya kumakain, ni hindi rin siya natutulog para gawing pananggalangang apoy ng San Telmo at makaraos kami sa gabing yon. Bakit hindi pa lumalabas si Lola? Tsaka, hindi pa siya kumakain. Hindi ba nagugutom si Lola? Sanay na sa mga mahabang ritual ang mga babaylan, na katulad ng inyong Lola Nita. Malapit nang sumapit ang gabi. Siguradong susulong na ang mga aswang na yun sa atin. Sana matapos na ni Lola Nita ang kanyang ritual. Maghintay na lang tayo. Alam niya ang ginagawa niya. Siguradong bago kumagat ang dilim, matatapos niya rin ang kanyang ritual. Bago nga nag-6 ng gabi, lumabas na si Lola Nita, hawak-hawak niya ang baril ni Papa. Ang 2 baston ni Kyle, ang kanyang itak na gawa sa pilak at isang kwintas na kung saan naroon ang batong nakita ko sa gitna ng San Telmo na tumitibok-tibok. Inilagay ito lahat ni Lola Nita sa mesa. Kinuha niya ang mga bigas at ipinainom niya ito sa amin ni Kyle upang hindi rin kami masunog sa apoy ng San Telmo. Matapos kaming uminom, ay hinawakan ni Kyle ang mga armas na nakalatag sa mesa. Hindi ko na kayang isalin ang apoy ng San Telmo sa mga pananggalang na inilalagay ko sa palibot ng bahay. Kaya inilagay ko na lang ang makapangyarihang apoy na ito sa ating mga sandata. Kung ganon, lalabanan na natin ang mga aswang kapag dumating sila. Yun na nga ang ating gagawin. Roel, kunin mo ang baril na ito. Ang inilalabas na bala ng iyong baril ay nagliliyab ng apoy mula sa San Telmo. Lahat ng tiktik na matatamaan ng bala ay siguradong magliliyab at magiging abo. Maraming salamat, Tia Nita. Handang-handa na akong harapin ang mga tik-tik ngayong gabi. Kyle, kunin mo ang baston na ito. Nagliliyab ang baston mo na mula sa apoy ng San Telmo. Ngunit kailangan mo ng lakas ng loob at determinasyon upang mapalabas ang apoy sa iyong baston. Hindi ko po alam kung paano makakaroon ng lakas ng loob, Lola. Natatakot na po ko eh. Hindi ko po kayang harapin ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Kami lang ni Roel ang haharap sa mga aswang. Dito ka lang sa tabi ng iyong ate, ha? Kailangang may kasama siya at proteksyon mo rin ang baston na yan kung sakaling may makapasok na tiktik. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin namin lahat ng aming makakaya ni Roel para walang makapasok na tiktik sa bahay. Opo, Lola. Alexa, tanggapin mo rin ang kwintas na ito. Isa itong anting-anting na gawa mula sa puso ng San Telmo. Hindi ko pa alam kung ano ang maaaring gawin nito. Ngunit suotin mo na lamang. Baka ito pa magligtas sa iyo kapag ikaw ay nasa kapahamakan. Maraming salamat po, Lola. Ako naman, pwedeng-pwede na ang itak na ito.
nararamdaman kong mas naging matibay at malakas ito nang isinaling ko ang apoy ng San Telmo rito. Ngayon, handang-handa na ba tayo? Medyo magiging mahaba ang gabi natin ngayon. Hawak-hawak na nga namin ng mga sandat at pananggalang laban sa mga tiktik na ito. Pagsapit ng 6:00, tahimik na ang buong lugar. Kumakain kami ng hapunan upang magkaroon ng lakas bago harapin ang mahabang gabi na ito. Sumilip ako sa labas at wala na mga tao o sasakyan na dumaraan. Alam na alam ng mga taong nakatira sa baryong ito na delikado kapag kabilugan ng buwan. Kaya paniguradong nagtatago na ang lahat sa kanilang mga bahay. Matapos kami magapunan, bigla na lamang nawalan ng kuryente. Agad namang hinawakan ni na Lola Nita, Papa at ni Kyle ang kanilang mga sandata. Gamit ang lampara, sinindihan niyo ni Papa at yun ang nagbigay ng ilaw namin sa loob. Sumilip ako sa labas at napakaliwanag nitong tingnan dahil sa bilog na buwan. Naririnig ko na naman yung ungol kagabi. Maganda kayo. Paparating na ang mga tiktik. Kyle, huwag kang lumayo sa ate mo ha. Dapat nasa tabi ka lang niya palagi. Opo pa. Nakasilip kaming 4 sa bintana habang papalapit ng papalapit ang ungol na ito na parabang galit na galit. Hanggang sa nakita namin ang napakaraming tiktik na naglalakad na't papalapit na sa bahay. Binilang ko ito at para yatang naging triple ang dami nila kumpara sa mga tiktik na nakaharap namin sa bodega. Para yatang nagdala ng maraming kasama si Mang Gardo. Pinagandaan nga niya ang gabing ito para ipagiganti ang kanyang anak. Ate, natatakot na ako. Oras na, Roel. Kyle, Alexa, wag kayong lalabas ha. Kami na ni Lola niyo bahala rito. Dala nga ang baril ni Papa at ang itak ni Lola Nita. Lumabas na silang dalawa ng bahay at hinarap nga ang mga tiktik na ito. Nakakatakot at pare-pareho ang kanilang itsura. Nasa harapan naman si Mang Gardo na medyo mas mataas kumpara sa ibang kasamahang tiktik. Habang ako'y nakasilip sa bintana at pinagmamasdan ng mga pangyayari sa labas ng bahay, si Kyle naman ay nakaupo lang sa upuan na nasa tabi ko at tinatakpan ng kanyang mga tenga at ramdam ko sa kanyang muka ang takot na nadarama. Hindi namin kayo tinatanggap sa aming bahay. Magsilayas kayo! Hindi ko kayo mapapatawad sa pagkamatay ng aking anak. Lalayas lang kami kapag naubos namin kayo. Sige, subukan nyo. Agad namang pinaputok ni Papa ang kanyang baril. Naglabas nga ito ng bala na nagliliyab. Apoy na mula sa San Telmo. Tinamaan ng bala ang isang tiktik sa likuran ni Mang Gardo. Bigla itong nagliyab at naging abo. Kaya naman, sumalakay na ang mga tiktik na ito sa kanilang dalawa. Ngunit nang binaril muli ni Papa ang isang tiktik, ginamit lang nito ang kanyang pakpak para pananggalang at hindi siya nagliyab. Tianita, bakit hindi tinatabla ng kanilang pakpak? Binasa ng laway mula sa prinsipe ng mga tiktik ang kanilang mga pakpak. Para yatang hindi natatabla ng apoy ng San Telmo ang kanyang laway. Paano nito ngayon? Napakarami nila. Dito ka lang sa likod ko. Puputulin ko ang kanilang mga pakpak at asintayin mo ang mga tiktik na walang pakpak. Siguradong masusunog sila. At yun na ang ginawa ni na Lola Nita at Papa. Matapos putulin ni Lola Nita ang pakpak ng mga tiktik, ay pinagbababaril kagad ito ni Papa upang masunog at maging abo. Ngunit napakaraming tiktik ang kanilang sinagupa at iilan pa lamang ang kanilang napapatay. Nasa malapit lamang na pintuan si na Lola at Papa at inuuna nilang patayin ang tiktik na nagtatangkang pumasok ng bahay hanggang sa sumigaw si Kyle. Ate! Napalingon ako sa likuran at nagimbal ako sa aking nakita. Si Mang Gardo, nasa loob ng bahay at nang tumingin ako sa itaas, butas na ang aming bubong na parang binutas niya gamit ang kanyang laway na animoy asido. Naglakad ito papalapit sa amin ni Kyle. Hindi nakayanan ni Kyle ang takot nang makita si Mang Gardo at tumakbo ito at nagtago sa aming kwarto. Naiwan naman ako doon na hindi makagalaw at nakamasid lang sa nakakatakot na prinsipe ng mga tiktik na ito. Kumusta ka na, Alexa? Itigil mo na to, Mang Gardo! Bakit? Nagbago na ba ang isipan mo?
Hindi mo na ipapalaglag ang iyong anak? Hindi ko na yan gagawin. Papalakihin ko siya at ibibigay ko ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Bakit? Naisalba ba ng pagmamahal ang inyong kinabukasan? Oo, at papatunayan ko sa'yo yan. Paano mo naman patutunayan? Kakainin namin kayong lahat at uunahin ko ang batang nasa iyong sinapupunan. Siguradong malaki na yan at sobrang masarap na ang laman at ang malambot nitong mga buto. Layuan mo ako, Manggardo! Lumayo ka sa anak ko! Huwag ka mag-alala. Mabilis lang ako. Hindi ka makakaramdam ng sakit dahil uunahin muna kitang patayin bago kainin ang bata. Sumugod na si Manggardo sa akin. Napapikit ako at hindi alam kung ano ang mga susunod na mga mangyayari. Ngunit walang nangyari. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga mata at nakita ko sa aking harapan na nakaharang si Kyle. Nakaharap kay Manggardo at hawak-hawak ang kanyang basto na nagliliyab sa apoy ng San Telmo. Hindi ako papayag na sasaktan mong ate ko. Kyle! Visit na bubwit to ah! Umatras si Gardo at mula sa itaas ng bubong, pumasok pa ang 3 tiktik at hinarap si Kyle. Nakita kong nilalabanan ni Kyle ang panginginig ng kanyang tuhod. Alam kong takot na takot pa rin ito. Ngunit buong tapang niyang nilabanan ng takot upang harapin lamang ang mga nakakatakot na tiktik na ito. Nilabanan na nga ni Kyle ang mga tiktik gamit ang kanyang husay sa larong arnis. Gamit ang mga palo na mga natutunan, hindi agad nakalapit ang mga tiktik sa kanya. Nang tatamaan siya ng isa sa kanila, sinalag nito gamit ang pakpak niya ang nagliliyab na palo ni Kyle at hindi ito nasunog. Ngunit nang ang isa'y hindi na isalag ang pakpak, ay nasunog ito mula sa palo ni Kyle at naging abo. Ano ba yan? Natatalo na kayo ng bata oh! Dahil sa pagkasunog ng isa, naging agresibo ang mga tiktik. Sinipa-sipa nila si Kyle. Nalaglag na ni Kyle ang kanyang dalang baston at namatay na rin ang apoy na bumabalot dito. Nangihina na si Kyle nang sipain nito ang isang tiktik at tumampas sa dingding nang wala na ng malay si Kyle at hindi na kinaya ang labanan. Kyle! Mas lalo pa akong kinabahan nang makitang wala ng malay si Kyle. Gusto ko siyang lapitan, ngunit hindi ko na maihakbang ang aking mga paa. Tumingin ako sa labas at nakita kong patuloy pa rin nilalabanan ni na Lola Nita at ni Papa ang mga tiktik sa labas. Parang hindi nila napapansin na may nakapasok na palang tiktik sa loob. Sugatan na sina Papa at Lola Nita at kitang-kita ko rin sa kanilang mga itsura na pagod na sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito. Tumigil muna ako sa aking harapan at papalapit na sa akin si Manggardo. Inilabas nito ang mahabang dila at naglalaway ng napakarami. Bumagsak ang kanyang laway sa sahig at lahat ng mga natamaan nito'y nalulusaw. Napayak na lamang ako sa takot at napahawak sa kwintas na ibinigay ni Lola Nita. Ito na ba ang katapusan ko at ng aking anak? Ito na bang katapusan naming lahat? Nang mapatakan ng mga luha ko ang kwintas, bigla na lamang itong naglabas ng pulang liwanag. Nahati ang pulang liwanag na ito sa dalawa. Nang sinundan ko ang dalawang liwanag, nagtungo ito sa labas at binalot ng liwanag na ito sina Lola Nita at Papa. Biglang bumilis ang kanilang mga galaw. Nagliliyab na sa apoy ang itak ni Lola Nita na sino mang tiktik ang matatamaan nito'y nasusunog at nagiging abo. At ang baril ni Papa ay hindi na bala ang lumalabas, kundi mismong apoy na at may malawak itong saklaw kapag natatamaan ng tiktik sa apoy ay nasusunog ito at nagiging abo. Hindi na tumatalab ang laway ng prinsipe ng mga tikbalang laban sa apoy na ito. Naglabas pa ng isang liwanag ang aking suot-suot na kwintas kabanong. Nang sinundan ko ito'y bumalot ito sa katawan ni Kyle. Dahan-dahang tumayo si Kyle. Hawak-hawak niya ang kanyang dalawang baston na nagliliyab sa apoy. Namangharin ako sa aking nakita nang nagliliyab din sa apoy ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Ang sabi ko kanina, hindi ako papayag na saktan mo ang aking ate. Pero dahil hindi ka nagpapigil, umanda ka. Naging mabilis sa mga galaw ni Kyle at gamit ang kanyang mga kakayahan sa arnis, nilabanan niya si Manggardo.
Kapag natatamaan si Manggardo sa kanyang baston, nagliliyab ito, ngunit agad naman pinapatay ito gamit ang kanyang dila na naglalabas ng laway na gawang asido. Medyo malakas pa rin ang kanyang laway. Tumutulong na rin sa paglaban ang dalawa pang natitirang tiktik kay Kyle. Ngunit nang matamaan ito ng kanyang baston, nagliyab ang dalawa at naging abo. Hindi ko alam kung anong anting-anting yung suot-suot mo. Napakalakas! Para ito sa panluloko na ginawa mo sa akin. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga plano mo. Patutunayan kong magiging maayos ang kinabukasan ko at ng aking anak. Medyo napapagod na si Manggardo dahil sa lakas ni Kyle. Hindi na niya kaya pang lumipad. Agad na sumugod si Kyle at napakabilis niyang pinagpapapalo si Manggardo. Hindi na nakayanan pa ni Manggardo ang napakaraming natatamong sunog sa katawan mula sa mga nagliliyab na palo ni Kyle. Natumba na lamang siya at napasigaw habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Ilang sandali pa'y naging abo na siya at nawalan na ng tuluyan. Pumasok naman sa loob sina Lola Nita at Papa na hinihingal at pagod na pagod. Nawala na ang pulang ilaw mula sa aking kwintas at nanghina naman sina Lola Nita at Papa. Samantalang si Kyle ay natumba at nawalan uli ng malay. Agad siyang nilapitan ni Papa at kinarga. Ayos lang ba si Kyle? O, Tia Nita, ayos lang siya. Siguro nadala lang ito ng pagod. Alexa, tapos na rin sa wakas. Sa wakas, tapos na rin. Napakamakapangyarihan pala ng puso ng San Telmo. Binibigyan ito ng kakaibang lakas ang kanyang mga puno. Maraming salamat, Lola Nita. Utang na loob namin ito sa'yo. Ligtas tayong lahat, lalong-lalo na ang aking anak. Sino pa ba ang magtutulungan sa panahon ng dilim kundi tayo-tayo lang na magpamilya? Mabuti naman at natapos rin ang gabing ito. Kinabukasan, maaga kaming naglinis ng mga nagkalat na abo sa loob at labas ng aming bahay. Napakaraming abo ang aming nakuha at inilagay namin itong lahat sa sako para isaboy sa may batis para matahimik din ang kaluluwa ng mga tiktik. Nagising naman si Kyle at dali-daling lumapit sa amin. Ano po nangyari? Tapos na po ba? Oo, Kyle. Tapos na. Naalala ko kagabi, biglang bumilis yung paggalaw ko eh. Parang ang gaan-gaan ng katawan ko dahil dun sa pulang ilaw mula sa kwintas mo, ate. Oo. Mula nga sa anting-anting na yon. Naubos ba yung mga aswang kagabi? Narinig ko mula sa ate mo, Kyle, nang tapang-tapang mo raw kagabi. Ipinagmamalaki kita at may lakas ka ng loob na labanan ng iyong takot. Kung hindi ko nilakasan ng loob ko, paniguradong malalapa si ate ng aswang na yon. Kahit nangiginig na nga yung tuhod ko eh, pinilit ko pa rin lakasan ng loob upang lumabas lang ng apoy ng baston ko. Maraming salamat, Kyle. Ikaw ang nagligtas sa akin at sa iyong pamangkin. Maraming salamat din, ate. Nagtiwala ka sa akin kahit nanginginig ako sa takot. O siya. Ipagpatuloy na natin ang paglilipat sa mga abong ito. Nang maligpit na namin ang mga abo, isinabit na namin sa batis ang mga abo ng tiktik na tanda na ng pagtatapos ng takot at pangamba namin dun sa kapis. Ngunit akala ko lang pala yun. Marami tayong napatay na mga tiktik kagabi. Kaya paniguradong kakalat ang balitang ito sa kanilang mga hanay. Kung ganun po, may mga panibagong aswang muli ang sasalakay sa atin? Oo, pero paniguradong matatagalan pa. Pag-aaralan pa nila kung paano tayo lalaban. Sinisiguro ng mga tiktik na yon na makakaya nila tayo bago subugod. Kung ganun matapos mga anak ni Alexa, babalik na tayo sa Maynila. Kasama ka, Tia Nita. Ako? Pero paano ang bahay ko? Hindi na rin ligtas dito laban sa mga bantay ng mga tiktik na yan. Kaya sasama ka sa amin pag uwi namin sa Maynila. Matanda ka na at kailangan mo kami. Oo nga, Lola Nita. Sumama ka sa amin. Pag-iisipan ko muna, Apo. Dumaan ng 3 linggo, iniluwal ko na nga ng malusog ang aking anak. Isang napakalusog na batang babae. Binigyan ko ng pangalang Joanna ang bata at kitang-kita ko sa kislap ng kanyang mga mata ang bagong pag-asa.
Habang karga-karga ko ang aking anak, naluluwa ako sa mga nangyari ngunit tinitibayan ko ang aking loob at ipinapangako kong mamahalin ko siya at patutunayan ko sa prinsipe ng mga tiktik na yon na kaya naming magkaroon ng magandang kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo. Kailangan na namin bumalik sa Maynila at nagsisimula na ang pasukan. Isang linggo na lumiban sa klase si Kyle pero kinausap ni Papa ang kanyang guro. At ipinangakong sa susunod na linggo ay papasok na siya habang naghahanda kami ng aming mga maleta. Ilang oras ding hindi lumalabas si Lola Nita at nang lumabas ito ay dala-dala nito ang 2 malalaking bag. Ako naman ang magbabakasyon sa Maynila. Lola! Sasama na kayo sa amin? Oo, Apo. Hindi ka magbabakasyon doon, Tiya. Maninirahan ka sa amin. Ayos! Araw-araw nito ako makakatikim ng masarap na pagkain. Lola Nita, ikaw magluto ng babaunin ko, ha? Eh, siyempre, ako. Ipagluluto kita ng napakasarap. Sakay ng isang bus, bumalik na kami ng Maynila kasama si Lola Nita. Halos isang araw rin ang aming binyahe bago nakabalik ng Maynila. Masayang nanirahan sa amin si Lola. Humiling siya ng hiwalay na kwarto para sa kanyang mga kagamitan sa panggagamot at ritual. Bumalik na sa trabaho si Papa dahil may bagong proyekto na naman siya. Kaya halos wala siya sa aming bahay. Samantala, nagsimula ng pag-aaral si Kylie at tuwing hapon nga ay nagpapatuloy ito sa pagsasanay sa arnis. Isang gabi, kinausap ako ni Papa. Sinabi niya sa aking nakipagkita siya kay Jared, ang ama ng aking anak. Kasama pa ni Jared ang kanyang pamilya nung tagpong yun. Sinabi niya sa asawa ni Jared ang tungkol sa akin at sa aking anak. Hindi raw ito makakibo at gulat na gulat sa mga narinig. Pinagbantaan din ni Papa si Jared na kapag hindi raw ito magbibigay ng suporta sa anak ko'y kakasuhan niya ito. Hindi ko kayang makitang muli si Jared, kaya si Papa na lang ang lumalapit sa kanya kapag matagal itong magbigay ng sustento. Kaya ko namang mabuhay ng walang suporta ni Jared, pero hinayaan ko na lang si Papa at gusto niya yatang may mapagbuntunan ng kanyang galit sa mga nangyari sa akin. Isang araw, iniwanan ko na muna ang aking anak na si Joanna at nakipagkita sa kaibigan at dati kong kaklase na si Dina. Kagagaling lang nito sa paaralan na magkita kami sa mall. Alexa! Long time no see! Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Kumusta ang bakasyon mo sa Capiz? May nakita ka bang mga aswang? Parang gano'n na nga. At ano, nakakatakot ba sila? May aswang ba na hindi nakakatakot? Oo nga pala. Eh ikaw, kumusta ka na? Eto, stress na sa buhay kolehiyo. Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi na muna ako mag-aaral. Siguro kapag 3 taong gulang na si Joanna, babalik na ako sa pag-aaral. Ha? Sino si Joanna? Anak ko. Ano? Ang totoo niyan, Dina, hindi naman talaga kami nagbakasyon sa Capiz. Pumunta ako ron para sana itago ang pagbubuntis ko at mga anak. Pero doon ko rin naisip na walang rason para itago ang anak ko. Ipinagmamalaki ko siya at kayang-kaya ko ipagsigawan na anak ko siya. Anak ko si Joanna. Simula nga noon, kumalat na sa lahat ng aking mga kaibigan, mga kakilala at maging sa aming mga kamag-anak sa Maynila ang tungkol sa akin at sa aking anak. Hindi ko kinahihiya ang pangyayaring ito, Kabanong. Kailanman ay hinding-hindi ko ikakahiya ang aking anak. Mahal na mahal ko siya at ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal ng isang magulang. Gusto kong iparamdam sa kanya na maganda ang magiging buhay niya at karapatan niya ring masilayan ng ganda ng mundong ito. Alam ko namang hindi dapat ako tularan ng mga kabataan, pero kailangan kong yakapin ang realidad na ito. Ang realidad na ako'y isang ganap na ina kahit nasa murang edad lang. Ako po si Alexa at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago po ako magwakas, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pakikinig dito sa bago nating kwento sa Pamela Clamil channel natin. Pero kung medyo nabitin po kayo iniimbitahan ko po kayong makinig
at sumubaybay dun sa isa pa nating channel, yung mga kwento ni Kabanong. Marami po magagandang kwento rin doon at medyo mahaba po yung video natin. At syempre, kung bitib pa rin po kayo, bisitahin nyo na rin po yung bagong-bagong channel po natin, yung Kabanong version 2.0, kung saan meron na pong gumagalaw ng mga images doon at meron na rin po itong music and effects. So, pwede na po kayong nanonood habang nakikinig. Or pwedeng nakikinig na rin lang. Or pwedeng both. O di ba maganda? Kaya yung mga link ng mga sinabi nating channel ay ilalagay po natin sa pin comment or sa description below. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga video. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-iwan ng comment at i-click na rin po ang like button. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!